Dear IFM, isang magandang araw sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jinky. Isang masugid na tagapakinig sa iyong programa, Mayora. Sumulat ako para ibahagi ang buhay ko na siguradong makakapagbigay ng aral at inspirasyon. Mayora Iska Morena, lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Kaming dalawa lang ni Randy ang magkapatid na mag-isang pinapalaki ng nanay Josie namin. Mahirap ang aming buhay. Isang kahig, isang tuka. Ganyan ang pang-araw-araw namin. Pero kahit ganoon, hindi hinayaan ni nanay na mapabayaan namin magkapatid ang aming edukasyon at ang aming pag-aaral. Nay, matutulog na po ako. Sandali anak, maupo ka muna rito ha. Kakausapin muna kita. Sige po. Bakit po? Malaki ka naman na, 'di ba? Ibig sabihin, kaya mo nang intindihin ang sasabihin ko sa'yo. Opo, Nay. Ganito kasi yan, Jinky. Alam mo naman na mahirap lang ang buhay natin, 'di ba? Kahit dalawa lang kayong magkapatid, gusto ko pa rin mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Pangarap ko na makapagtapos kayo ng pag-aaral ng kapatid mo. Opo, Nay. At para magawa ko yon, kailangan kong magdoble kayod sa pagtatrabaho. At dahil doon, kailangan kong pumunta sa ibang bansa. Po? Sa ibang bansa? Oo. Sobrang layo po nun, di ba? Nay, paano po kami ng kapatid ko? Sino po yung mag-aalaga sa amin? Huwag kang mag-alala anak ha. May mga mag-aalaga naman sa inyo. Pansamantala, iiwan ko muna kayo sa tita Banji nyo ha. Huwag kang mag-alala. Pansamantala lang naman yun anak. Nay, gaano po kayo katagal mawawala? Hanggang sa makaipon lang ako ng sapat na pera. Para pag uwi ko rito, hindi ko na kailangang malayo pa ng paulit-ulit sa inyo. Pwede na tayong magtayo na lang dito ng negosyo. Nay, kailangan niyo po ba talagang lumayo? Oo Para mas bumilis yung pag-iipon ko anak. Wala na akong katuwang, di ba? Dahil matagal na tayong iniwan ng tatay ninyo. Alam ko namang naiintindihan mo na ako Naiintindihan ko naman po, Nay. Pero magkakalayo po tayo. Uulitin ko anak ha. Pansamantala lang yun. Kailangan ko tong gawin para sa inyo ni Randy. Para sa ikakaginhawa naman ng buhay natin to Kaya konting tiis lang muna ha. Magiging maayos din ang lahat. Pasensya ka na anak ha. Kung kailangan kong gawin to. Wag na lang po kasi kayo umalis, Nay. Dito na lang po kayo para hindi na po kami magkahiwalay ng kapatid ko. Anak, magtiis lang muna tayo sa ngayon ha. Hindi rin naman magtatagal magkakasama rin naman tayong lahat. Nay, dito na lang po kayo. Gusto mong makapagtapos ng pag-aaral, di ba? Opo. At gusto mo rin na makatapos ang kapatid mo, di ba? Opo, Nay. Siyempre, gusto mo rin na guminhawa ang buhay natin. Na naibibigay ko ang mga pangangailangan nyo. Na hindi na natin kailangan magtiis sa isang napakaliit na bahay. Na pwede tayong kumain ng 3 beses sa isang araw. Na nabibigyan ko kayo ng baon ninyo sa araw-araw. Gusto mo yun, di ba? Opo. Anak, para mangyari yun, kailangan muna natin magkahiwa-hiwalay. Kasi magtatrabaho ako sa ibang bansa. Magsisipag ako para sa kinabukasan ninyong magkapatid. At kapag nakapag-ipon na ako, saka ako babalik dito. Ha? Anak, konting tiis lang naman to Basta po, Nay, babalikan niyo po kami, ha? Oo naman anak, oo, babalik ako. Ha? Pinapangako ko yan sa'yo. Babalikan ko kayo ng kapatid mo. Babalikan ko kayong lahat. Hintayin niyo lang ako, ha? At huwag na huwag mong kakalimutan na mahal ko kayo. Kaya sige na, huwag ka nang umiyak ha. Mabait naman ang tita Vanji mo Aalagaan ka niya ng mabuti. Ayoko mang malayo si nanay sa aming magkapatid. Wala rin akong nagawa. Dahil kung hindi ko iisipin ang lungkot na nararamdaman ko noon,
maiintindihan ko siya, Mayora. Bilang isang ina, kailangan niyang malayo para kumita ng malaking pera. Para masiguro na magiging maganda ang kinabukasan namin ni Randy. Mayora Iska Morena, lumipat kami magkapatid sa poder ng Tita Vangie namin. Noong una, maayos ang pakikitungo niya sa amin. Pero, hindi rin nagtagal. Unti-unti, lumalabas ang kaniyang tunay na kulay. Ate! Dito na ako! Oh, buti naman. Nabili mo na ba yung pinapabili ko? Oo naman, ito po. Oh, kumpleto ah. Oo nga, kulit nito eh. Eh, yung kabilin-bilinan ko. Oo naman, madam. Hindi ko makakalimutan yung Star Wax Floor Wax. Kintab ay to the max. Very good ah. Ate, maliligo muna ako ha. Ang init kasi sa labas eh. Lagkit na ako. Oh, sige, pero bilisan mo ah. Maglalampasa pa tayo ng sahig. Opo. Punasan ko na nga tong mga to para matapos na ako. Sakit na ng likod. Konting-konti na lang, Jinky. Kaya mo yan. Tapusin mo na to para... Hala! Nabasag! Hala, naku! Paano na to? Jinky naman eh. Hala, siguradong papagalitan ako neto ni tita. Kailangan malinisan ko na to bago pa dumating si tita. Naku. Jinky? Ano yung narinig kong parang may nabasag? Po? Anak lang, ano nangyari dito? Nambasag ka na naman ng plato? Hindi ko po sinasadya, tita. Ano po eh, nadadas po sa kamay ko kaya... Balak mo bang ubusin lahat ng gamit ko dito sa bahay, ha? Sorry po, tita. Hindi na po mauulit. Sorry po talaga. Wala ka nang ibang ginawa kundi ang mag-sorry ng mag-sorry. Ano namang katangahang pinaggagawa mo dito? Sige nga, paano mo babayaran yan, ha? May pera ka ba? Wala, di ba? Naku, Jinky, halika nga rito. Halika dito. Po? Ang tanga-tanga ng bata ka. Aray ko, tita. Tama na po, tita. Masakit. Masakit, ha? Dapat lang to sa'yo. Hindi mo kasi ginagamit yung utak mo. O kung may utak ka man. Sa susunod na manira ka pa ng gamit dito, palalayasin na talaga kita. Naiintindihan mo ba, ha? Opo. Dahil dyan sa ginawa mo, hindi ka kakain mamayang gabi. Ayusin mo yung kinalat mo. Ay! Wiset! Mayora Iska Morena, akala ko nung una, mahigpit at masungit lang si Tita Vangie, pero nagkamali ako. Malupit at masama ang kanyang ugali sa aming magkapatid. Siguro, dahil magmula na umalis si nanay, ay madalang lang niya kaming kinakamusta. At siguro dahil doon, nagkaroon din sila ng problema pagdating sa usaping pera. Kaya ang nangyayari, binabaling niya sa aming magkapatid ang galit niya sa aming nanay. Tita, Ano yan? ano po kasi, nagugutom na po ako. Pwede na po ba akong kumain? May kasalanan ka, di ba? Kaya bakit kita papakainin? Tita, sorry po talaga sa kasalanan ko kanina. Hindi ko naman po yun sinasadya eh. Tsaka hindi na po talaga mauulit yun. Yan din yung sinabi mo nung una. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ginagawa ng tama ang trabaho mo. Pagod po kasi ako kanina. Kaya ano po eh. Tanong ko bang dahilan sa katangahan mo? Nagkamali ka kaya pinaparusahan kita. Kaya pwede ba? Huwag mo akong binibigyan ng maraming dahilan. Palamunin ka na nga dito sa pamamahay ko. Sakit ka pa sa ulo. Pasensya na po talaga, tita. Tigil-tigilan mo na nga ako dyan sa mga pasensya mo na yan dahil kulang na kulang pa tong pagsisilbi mo sa akin sa lahat ng ginagastos ko sa'yo. Ay, huwag kang iiyak sa harapan ko kung ayaw mong masaktan. Opo. Etong tatandaan mo ha, hindi ako papayag na kunin kayo ng nanay niyo sa akin hanggat hindi nila ako nababayaran sa lahat ng mga nagastos ko dahil sa inyong magkapatid. Yun ay kung babalikan pa niya kayo. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi pa ba halata na wala silang balak na balikan kayo?
Ni hindi nga nagpapadala para sa mga pangangailangan nyo eh. Kinalimutan na niya kayo. Hindi po yan totoo. Nangako po sa amin si nanay na babalikan niya kami. Nasaan na siya? Nagagawa ba niya kayong tawagan? Hindi, 'di ba? Kasi pinamigay na nila kayo. Wala na siyang pakialam sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, umayos-ayos ka. Dahil kung magpapatuloy ka sa mga katangahang ginagawa mo, hindi ako magdadalawang isip na palayasin kayo rito. Nagkakaintindihan ba tayo? Hoy! Tinatanong kita! Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Uys, doon ka na nga! Sinisira mo lang yung gabi ko? Alis! Ate Jinky, Bakit? may dala ako. Hoy, Randy. Saan mo nakuha yung pagkain? Huwag mong sabihin kumuha ka ng pagkain sa kusina na hindi nagpapaalam kay Tita Vanji. Ganun na nga po. Marami naman yung nandun eh. Hindi na nila mahalata na nabawasan. Kaya, sige na ate, kain ka na. Ikaw, kumain ka na ba? Kumain na ako. Ikaw ang hindi pa kumakain eh. Sige na. Salamat. Narinig ko yung usapan niyo ni Tita Vanji. Hindi ako naniniwala na hindi tayo babalikan ni nanay, ate. Tama lang yun, hindi ka naniniwala kay tita. Siguro, nagkaroon lang ng problema si nanay dun sa trabaho niya. Kaya di siya nakakapagpadala tsaka nakakatawag. Pero, kilala naman natin si nanay, di ba? Kapag nangako siya, tutuparin niya. Kahit ano pa yung mangyari. Mayora Iska Morena, kami ni Randy ang naging magkakampi sa lahat ng bagay. Nagtutulungan, lalo na sa mga gawaing bahay. Na sa totoo lang ay hindi naman talaga namin responsibilidad. Ginawa kaming utusan na hindi binabayaran. Kapag nagkakamali, daig pa namin ang hayop na pinaparusahan. Sampal dito, tadyak doon, sinisigawan araw-araw. Nagsasawa man kami ni Randy sa ganong klase ng buhay, pero wala kaming magawa. Malayo si nanay sa amin. At kailangan naming intayin ang kanyang muling pagbabalik. Kung nasan man siya ngayon, pinagdarasal namin ang muling pagbabalik. Mayora Iska Morena, nagpatuloy lang ang mga paghihirap naming magkapatid kung si Randy sa mga kamay namin or sa mga kamay ni Tita Vanji. Nagtitiis dahil wala rin naman kaming magagawa. Dumating pa kami sa punto na kailangan naming lumabas at magtiis sa ilalim ng init ng araw para lang makapagtinda. Hindi para sa aming mga sarili, kung hindi para kay Tita Vanji. Kakanin kayo dyan. Bili na kayo ng kakanin. Bagong luto lang to. Uy, kuya, ate, bilhin na kayo ng kakanin. Promise, masarap to. Bili na po kayo ng kakanin. Ate, pahinga muna tayo saglit. Sakit na kasi ng paa ko eh. Ganun ba? Sige, tara, upo muna tayo dun sa may lilim. Pahinga muna tayo saglit. Ay, grabe. Nakakapagod maglako. Ang sakit na rin ang balat ko dito sa sinag ng araw. Ay, ikaw, kumusta na yung pakiramdam mo? Sinisinat ka pa rin ba? Hindi na ate. Sana nga hindi ako ubuhin mamaya eh. Patay ako nito kay Tita Vanji. Di, bili na lang tayo mamaya ng isang pirasong gamot para di ka na magkasakit. Kuha na lang tayo dito sa kinita nating pera, oh. Ay naku, wag na. Papagalitan tayo ni tita kapag kulang ang binigay natin sa kanya. Hayaan mo na. Ako na lang yung bahala mamaya. Basta iinom ka ng gamot. Alam mo, mas lalo tayong papagalitan nun kapag nagkasakit ka. Basta kunwari, hindi mo alam na dito ako kumuha ng pera para di ka madamay sa galit niya. Tapos mamaya, ako na lang yung sasalo ng mga gawain mo para makapagpahinga ka. Salamat ate.
Ay, alam mo hanggang ngayon di pa rin nagbabago to si Tita Vanji. Parang di talaga kamag-anak yung turing niya sa atin eh. Oo nga eh. Siguradong malalagot siya kay nanay kapag nalaman niya na ganito yung ginagawa niya sa atin. Parati niya tayong sinasaktan eh. Konting-konti na nga lang, lalabanan ko na siya. Ay nako Randy, yan yung wag na wag mong gagawin. Baka mamaya mas matindi pa yung gawin sa'yo ni Tita eh. Tulad ng ginawa niya sa'yo nung pinagtanggol mo ako. Naku, yung kulang na nga lang, patayin ka niya sa bugbog eh. Oo, ayokong mangyari yun sa'yo. Di na bali ako yung mabugbog, wag lang ikaw. Kaya kapag ganyan, magsabi ka na lang sa akin ha, wag na wag kang lalaban. Kailan ba kasi babalik si nanay? Gusto ko nang makawala kay Tita Vanji, ate. Ang sama-sama ng ugali niya. Sa tingin mo, ate, babalikan pa kaya tayo ni nanay? Oo naman, ano ba? Bakit ka ba nagtatanong? Hindi ka ba galit sa kanya? Di naman ako nagalit sa kanya eh. Siyempre sumama lang yung loob ko. Parati niya tayong iniiwan. Tapos iiwan niya tayo sa mga taong di naman tayo inaalagaan ng mabuti. Kaso naisip ko, siyempre kailangan niya magtrabaho para sa atin. Tsaka sabi nga ni nanay, di ba? Tiis-tiis lang muna, magkakasama rin tayong lahat. Di ako pwedeng sumuko, Randy, kasi kung susuko ako, paano ka na lang? Siyempre ako yung panganay, kaya ako yung dapat mas matapang sa ating dalawa. Mayora Iska Morena, habang tumatagal, mas natutunan ko ang maging matapang at matatag sa amin ni Randy. Tulad nga ng barati kong sinasabi sa kanya, ako ang panganay. Kaya naman responsibilidad ko na alagaan at siguraduhin na maayos ang kalagayan ni Randy kesa sa akin. At habang tumatagal, walang araw na hindi ako humihingi sa Diyos na sana bumalik na si nanay sa amin at kunin na niya kami. Mayora, hindi ko na kayang mas matagal pa na makakasama ko si Tita Vanji sa pang-araw-araw. Jinky! Randy! Nay! Ate! Ate, si nanay! Nay! Ay, naku, payakap nga. Randy, anak, naku, miss na miss kita eh. Oh, Jinky, anak, ay naku, payakap nga sa panganay ko. Ay naku, anak, wag ka nang umiyak. Nandito na ako ulit, ha? Shh, tahan na. Ay, sandali. Bakit naman ganyan ang itsura ninyo? Sira-sira yung mga damit ninyo. At ano to? Saan galing tong sugat mo, ha? Wala lang po, Tunay. Tsaka kaya po ganito yung mga damit namin kasi wala naman po kaming pambili ng mga bagong damit. Hindi pa po kasi ako nakakaligo eh, kaya ganito po yung itsura ko. Galing po kasi kami sa paglalako ng mga kakanin. Teka lang, ha? Naglalako? Teka, hindi niyo ba natatanggap yung mga pinapadala kong pera para sa inyo? Po? Ano pong padala? Hoy, kayong dalawa. Sino ba yung dumating? Ate, nandito ka na pala. Hoy, Vanji, anong ginawa mo sa mga anak ko, ha? Bakit ganito ang itsura ng mga anak ko? At bakit mo sila hinahayaan na magtrabaho sa kalsada? Hindi ko to alam. Hindi ko ba nabanggit sa inyo? Ano lang yon, ate? Pandagdag kita lang yun. Tsaka, ginusto naman nila yun eh. Ayoko nga sa una kasi, syempre, mahirap yun. Pero, sila kasi nagpupumilit. Gusto raw nilang tumulong. Totoo ba yun, anak, ha? Ano pong nagpupumilit? Na hindi po yan totoo. Sinasaktan niya nga po tsaka pinapagalitan kami pag di kami sumusunod eh. Nay, alam niyo po ba, parati kami sinasaktan ni Tita Vanji. Hindi niya po kami pinapakain sa gabi kapag maliit ang perang binibigay ko sa kanya. Parati niya po kami pinapagalitan, minumura, saka sinasaktan. Hindi po yan totoo, ate. Maniwala ka sa akin. Nagsisinungaling lang tong mga anak mo sa'yo. Hindi. Hindi ko pinalaki yung mga sinungaling ang anak ko, ha? Anong karapatan mo na sabihan siya na sinungaling sa harapan ko? Halatang halata naman ang mga pinaggagawa mo sa kanila, oh! Maayos kong iniwan sa'yo ang mga bata. Tapos babalikan ko ng ganito? Ang papayat? Sira-sira ang mga damit? Maraming sugat sa katawan? Ano to? Ate, maniwala ka sa akin. Hindi ko sinasaktan ng mga bata. Sinisiraan lang nila ako sa'yo. Maniwala ka naman, oh. Ay nako, wala akong pakialam.
Matagal mong pinahirapan ng mga anak ko. Sinasarili mo lahat ng mga pinapadala kong pera para sa mga bata. Tapos palalabasin mong ikaw pa yung kawawa. Ang kapal ng mukha mo. Pinagkatiwalaan kita para sa mga anak ko. Pero pinapahirapan mo lang pala sila. Kukunin ko na sina Jinky. At ni piso, hindi ka na makakahingi sa akin. Jinky, Randy, kunin niyo na yung mga gamit niyo. Bilis! Opo. Opo. Mayora Iska Morena, nakahinga ako na maluwag ng tuluyan na kinuha na kami ni nanay sa poder ni Tita Vanjie. Sa tagal ng panahon, nagawa kong makatulog ulit ng mahimbing. Gumising nang walang sumisigaw sa akin. At sa pagkakataong iyon, naramdaman ko na si nanay ang kasama namin. Nay, pwede po ba akong magtanong? Oo naman. Ano ba yon? Nay, aalis po ba kayo ulit? Ay, kailangan anak eh. Hindi pa tayo bayad dito sa bahay. Tapos nahinto kayong magkapatid sa pag-aaral dahil sa walang hiya ninyong tiyahin. Ay naku, anak pasensya ka na ha. Nay, kanina po kami makikitira. Huwag kang mag-alala anak. Dito lang kayo ni Randy sa bahay natin. Po? Sino po yung magbabantay sa amin? Ang lolo sa kalola mo. Talaga po? Oo anak. Nakiusap ako na sila muna ang mag-alaga sa inyo habang wala ako. Total, dito na rin mag-aaral ang pinsan yung si Kay, di ba? Saka si Joseph. Nangako ako na tutulungan ko rin sila. Para alam mo na, kabayaran sa pag-aalaga nila sa inyo. Ayos lang naman yon anak, di ba? Oo naman po, Nay. Mas gusto nga po namin kila Lola kasi sigurado akong di nila kami pababayaan. Tsaka ayoko na pong maranasan yung paghihirap na naranasan namin kay Tita Vanjie. Huwag kang mag-alala anak. Hindi na yung mangyayari pa. Wala na akong ibang pagkakatiwalaan sa inyo ni Randy kundi ang lolo sa kalola nyo na lang. Maraming salamat po, Nay. At maraming salamat din sa pag-intindi mo anak, ha? Pinapangako ko sa'yo. Makapagtapos lang kayo ni Randy sa pag-aaral, magiging buo na ulit tayong tatlo. Mayora Iska Morena, kahit na muling umalis si nanay papuntang ibang bansa, naging panatag ang aking loob dahil naging maayos ang kalagayan naming magkapatid. Ang lolo't lola namin ang nakasama namin sa bahay. Nakapag-aral ulit kami ni Randy sa maayos na eskwelahan. At sa ngayon, 1 taon na lang at makakapagtapos na ako sa kolehiyo. Sa wakas, konting-konti na lang, matutulungan ko na rin si nanay. Kaya eto, ginagawa ko ang lahat kapag meron na akong trabaho ay makakapagpahinga na si nanay. Hanggang dito na lang ang aking sulat, Mayora Iska Morena. Maraming salamat, dear IFM. Muli, nagpapasalamat, Jinky.